araw sa lahat and welcome back sa JC Catalan Vlogs. At ngayong araw na to guys ay magpapatuloy tayo sa ating gala dito sa Manila, specifically dito sa Intramuros kung saan pinutol natin yung previous vlog natin. So nyo pa napanood yung previous video natin guys, ay panoorin nyo na kasi may iba rin na yung ginalaan maliban dito sa Intramuros. Pero sa ngayon magpapatuloy tayo, galing tayo sa Casa Manila at madadaanan natin itong Manila Cathedral kung saan marami ng mga celebrities ang kinasal dito dahil sa kanyang aesthetic looks. Hindi namin pinasok kasi medyo maraming tao, dito na lang kami sa labas. At dito sa gilid nitong may maliit na park sa harapan ng Manila Cathedral ay may mga paninda kasi Women's Month dito sa harapan ng Palacio de Gobernador ba? Tama ba yun? So may mga iba't ibang paninda dyan pero hindi kami kumain. Dumiretso na kami dito sa Fort Santiago. Tama ba? O ayan, so nakapasok na kami. May entrance fee nga pala na 75 pesos for adults and 50 pesos naman for students, plus na magdala lang kayo ng ID. So dumiretso na kami dito sa dulo. Pero pagkapasok nyo doon mismo sa entrance guys, may malawak pa na park. Pero kami, mas interesado kami dito kasi may mga ruins dito. And nandito din yung Rizal Shrine, papasukin natin maya maya. And sa unahan pa nito is yung dungeon kung saan nilagay yung mga alipin na mga Pilipino noong unang panahon. Pero sa ngayon, dito tayo pupunta, papasok sa Rizal Shrine. Pero nakakalungkot, bawal mag-video rin sa loob. Pero sige lang, pwede naman mag-picture. So mga picture lang papakita ko sa inyo ha. Bale, wag magalala kasi libre naman ang entrance fee dito. Basta mag-sign in lang kayo. At pagpasok nyo ay makikita nyo iba't ibang likang agham. Neo si Rizal, ayan si Rizal pero statwa lang pala. Ito mga sulat niya. Ito ang ama niya. Dito naman si Ferdinand Blumentritt. Ito naman si Lid Paglilitis ni Jose Rizal. Ayan, maliit lang. At ito, may painting dito. Ewan ko kung ano to. At ayan, may nakaraang wall clock. Ay basta, andito ang iba't ibang gamit pa niya nung nabubuhay pa siya. At mga likha rin niya. Katulad nito, nandito rin si Josephine Bracken. At ito rin yung mga nakaraang pera kung saan nandun ang mukha niya. Ito rin mga nakaraang calling card niya. Siyempre, dito rin yung, anong tawag doon? Basta, yan. Nakasulat lang, basahin nyo lang. Tsaka mesa niya. Tsaka hindi mawawala yung no limitang here. Tsaka yung El Filibusterismo. Actually, kopya lang to lahat guys. Hindi to original talaga. At pagkalabas namin dito, ay dumiretso na kami sa Baluarte de Santa Barbara. Kung saan ito ay ginawa ng mga Kastila noong unang panahon upang maging depensa sa gilid ng Ilog Pasig. At ginawa din itong imbaka ng mga pulbura noong kasagsagan ng gera. At ngayon may mga laman na itong mga miniature ng mga simbahan dito sa loob ng Intramuros. At pagkalabas namin, ay dediretso na tayo sa Silid Piitan o mas kilala bilang dungeon kung saan dito ikinulong ang mga nahuling Pilipino at iba pa sigurong mga hindi ko alam. Basta dito ikinulong guys at namatay. So mahigit 600 na katao ang namatay dito guys. At sa panahon ng Kastila ay ginamit ito bilang kulungan para sa mga itinuturing na kalaban ng pamahalaang Espanyol. Sa ikalawang digmaan naman ng pandaigdig ay natuklasan ng mga sundalong Amerikano na mahigit 600 na bangkay ang natagpuan dito sa loob. So dito tinorture yung mga guys, nakulong at nahuli ng mga Espanyol at talagang kawawa talaga. Isipin yung mabuti. Ayan yun yung daanan. Parang hindi na magkasya yung guys, Amerikano. Sa panahon na iyon, hindi talaga ganito kaliwanag kasi wala naman talagang ilaw nung unang panahon dito. Ayan, makikita mo may mga litrato sa mga natuklasang bangkay at mga kawawang mga nilalang dito sa loob. Ayan, may mga nagsasadula pang mga statwa. Hindi ako ghost expert wala din akong third eye, pero pagpasok ko dito ay naramdaman ko talaga yung bigat ng surroundings dahil sa isipin yung mabuti, nagkasya ang 600 katao dito sa loob na kay liit-liit lang ng pesto. Ayan may mga litrato pa nung sa unang panahon. So kung lalabas na kayo, dito kayo dadaan sa maliit na hagdan na ito. At mag-ingat-ingat lang, baka kayo ay mabunggo. Pero hindi naman ako ganoon katol. Di katulad ng Amerikano na ito. Ano kayang sumangit sa kanyang ulo? So pagkalabas nyo dito ay bubungad na ang Ilog Pasig at ang mga naglalaki ang mga buildings sa tapat nito. And makikita mo rin pala dito yung iba pang pwedeng daanan patungo doon sa ilalim ng dungeon pero bawal nang pasukin. Ayun
Ayan, kasi medyo delikado na. So, babalik na tayo sa ating dinaanan kanina. At sa tapat ng Rizal Shrine is makikita mo rin itong Raha Sulaiman Theater. Ayan, no. May mga ruins dito. Ewan ko kung may bubong ba to nung unang panahon. Siguro ganyan na siguro ito dati. Pero maganda naman. At pagkatapos ito, dumiretso na kami sa Divisoria. Sumakay na kami ng taxi. Hindi na kami naglakad. Kasi medyo napapagod na ang aming mga paa. Actually, walking distance lang naman siya. Kung sakto ang inyong stamina. Kanina umaga pa kami nagsimulang maglakad. So medyo nakakapagod na talaga. So eto, sulit din naman ang pagod ng paa namin kasi napakaraming mapagpipilian ditong mga paninda. Magsimula tayo dito sa Divisoria Mall, sa gilid-gilid ng mall. Tsaka kung hindi na kaya sa gilid-gilid kasi medyo mainit, papasok na tayo sa mall. So kung hindi ka talaga kayo familiar sa lugar na to guys, siguradong mawawala kayo kasi ang daming mall at ang daming paninda sa labas ng mall. So ito, nasa loob na tayo ng mall. So ang pinasukan nga pala namin ng mall is itong 999, 168 at iba pa. At pagkatapos na nagutom na kami, medyo madilim na nga, dumiretso na kami dito sa Pasig River Esplanade. Esplanade. Basta ganun. Mas maganda sana guys pag nakapunta kami dito during sunset kasi maganda talaga ang view. And sa mismong gilid to ng mismong Pasig River. So may mga iba't ibang uri ng mga paninda dito, mga pagkain, at saka mga inumin, at saka ang daming tao rin. Ayan, si Ana Rose parang nawawala. Doon kasi siya sa kabila, binaba ng si Ana sa kabila rin binaba ng moped na nasakyan namin. Pero wag magalala kasi wala namang entrance fee dito banda at meron pa silang lagayan ng mga kadena. Kandado pala, kadena sinabi ko. Para sa mga lovebirds yan, sana all. So ngayon is maghahanap po na tayo ng makakainan hanggang dulo pa to guys, hanggang dun sa kabila ng bridge na ito. So kung nagbabala kayo makapunta dito, so walking distance lang pala siya galing dun sa Intramuros guys, sa Fort Santiago. Pero pumunta pa kasi kami ng Divisoria kaya medyo natagal lang kami. Pero kung doon kayo galing sa Intramuros sa Fort Santiago, magbabaybay lang kayo sa gilid ng Ilog Pasig at makakarating na ninyo ang food park na ito. At huwag magalala kasi hindi naman mabaho ang ilog na ito. Medyo malinis na dito banda. And open pala ito 3 PM hanggang 12 midnight. So ngayon nandito kami sa second floor nila. May second floor din naman. Sa ilalim nito yung may mga paninda. All in all, maganda na sana dito. Kaso nga lang walang mga tables and chairs na pwede nyong upuan kung sakaling may nabili na kayong mga pagkain o di kaya gusto nyong umupo, mag-relax, manood dito. Kasi parang delikado umupo dyan sa gilid ng parang mahuhulog ka sa may Pasig River. At ayan may mga ilaw dun sa kabilang bridge. So yun lang, sana may may mga upuan na pwede nyo mapagtambayan, ma-relax. Kasi parang kanina pa kami naghahanap ng mga upuan kasi nakatayo lang kami kumain sa may gilid. So diretso na kami doon sa kabila at lalagpasan namin itong bridge na ito. Anong tawag dito sa bridge na to? Binondo Intramuros Bridge nga pala. Ay, tama ba? Basta ganun. At ayun, nakakita na kami ng mga upuan kaso nga lang may nakaupo na at konti lang. Yung iba is andito na nga sa gilid ng ilog nakaupo. Agdan siguro yan patungo doon sa tubig. Diyan sila tumambay at kumain. Konti lang ang tao dito pero walang mga paninda. Pagkalagpas mo sa bridge ay ibang set na naman ng mga tao ang nandito. Hindi, ibang set na mga panindahan doon hanggang sa dulo. Hindi namin napuntahan na kasi sobrang layo na and nakakain na naman kami. So no need na to hanap pa for more foods. Busog na. Ang amin na lang pakay dito is gumala na lang. So dito kami tatambay. Ayan, may kumakanta pa. So pakinggan nyo muna. Wow, maganda. Hindi kita maghanapon pa. So tama muna yan, baka antokin na kami kasi may long kinanta niya So pagkatapos yan, sumakay na muna kami ng jeep pabalik sa Baclaran para malapit na kami sa airport. Mag night market muna kami dito. May nakita kami mga cellphone. Kasi flight na namin mga ilang oras na from now. So ngayon, sasakay na kami ng eroplano para makabalik ng Dumaguete. So pagbalik natin ng Dumaguete is another gala na naman ang ating gagawin. So see you guys next vlog.